Nakaharang yung pinto. Sige, sige. Ayun na lang kasama! Kahit ako mamayan tayo. I love you so much! Maganda yan. Ayaw lang tayo. Super salamat. Happy birthday to you! Birthday niyan po! Birthday! Happy birthday! Birthday po niyan, ma'am. Magpa-picture kayo doon sa... Welcome po ito, ma'am. Welcome po ito. Ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang Kabanggana Sara Z. Duterte. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pagbisita kahapon ni VP Sara Duterte dito sa Pandacan, Manila mga kababayan, particularly dito po sa Barangay 844 no. At ito po ay baluarte no, sakop ni Congressman Benny Abante dito sa District 6 ng Maynila mga kababayan. So kahapon habang medyo magulo doon sa Senado no, medyo tensyonado yung pangyayari kahapon sa Senado, ay nandito pala si VP Sara sa may Pandacan, Manila no, para mamigay ng mga ayuda, mga rice food boxes sa mga residente dito sa Barangay 844 Pandacan, Manila mga kababayan, na kung saan ay mainit po siyang tinanggap no. At talagang nagulat yung mga tao dahil pumasok po siya dito sa iskinita mga kababayan at sa looban mismo ng
area no ng barangay 844 at nagulat yung mga tao dahil si VP Sara pala yung nandun sa labas mga kababayan at game na game din naman si VP Sara nakipag-selfie no sa mga residente ng barangay 844 mga kababayan at nagcha-chanting pa nga po yung mga tao no ng Duterte doon pati matanda at bata ay nakipagkwentuhan si VP Sara mga kababayan at naalala ko lang yung naglakad si VP Sara nung pumunta siya ng Samar no last year yata yun kung hindi ako nagkakamali doon sa isang barangay doon sa Tarangnan na Western Samar mga kababayan kung naalala nyo po yun na talagang pinuntahan niya yung area na kung saan nabalitaan niya na merong landslide niya at pinuntahan niya yung mga tao doon at nakikita natin naglalakad talaga siya ng medyo malayo pa mga kababayan doon sa kalsada mismo no yung pinuntahan ni VP Sara medyo paakyat na yung pag-uwi niya or pagbalik niya doon sa sasakyan na kung saan doon lang po sila nakaparking no doon sa kalsada mismo at ngayon ay looban yung kanyang pinasok mga kababayan or kanyang dinaanan at talagang nagulat yung mga residente. Kahit ako natutuwa ako dito kay VP Sara kahit saan po ay pwede po siyang pumunta no. Wala pong kaarte-arte mga kababayan, mapabundok or mapalooban ay talagang makikita naman natin sa mga kinikilos ng mga politiko no or sa mga opisyal kung talagang nagpretend lang na kunwari para sa mga mahihirap, mahal na mahal yung mga mahihirap at pupunta doon sa mga mahihirap at dito kay VP Sara parang wala tayong nararamdaman no. Ako personally no, wala akong naramdaman na nag-acting lang si VP Sara mga kababayan. Iwan ko lang sa inyo no. Please comment down below kung ano po yung nararamdaman nyo dito kay VP Sara. Every time na lumalabas siya, pupunta siya sa mga mahihirap na mga areas no at nakipag halubilo dito sa mga ordinaryong mga Pilipino kagaya natin. At kumpara mo sa iba mga kababayan na nakikita natin na may mga photo op or photo opportunity no, may mga picture kasama yung mga mahihirap, nagbubuhat na kung ano-ano ng sibuyas, ng kamatis, mga gulay, mga ganyan no, naglalaba, kunwari tumulong at naglalaba, yung mga ganong pa-effect mga kababayan no ng mga politiko. Nakikita naman natin yan no tuwing mag-i-eleksyon no, ganon yung mga tirada no or ganon yung style ng mga politiko kapag kampanya no mga kababayan at talagang ginagamit nila yan sa kanilang mga propaganda, sa kanilang mga advertisement, sa TV at talagang makikita natin na pro mahirap sila mga kababayan. Pero dito kay VP Sara wala po siyang props, hindi po siya gumagamit ng may binubuhat ng kung ano-ano, naghahalo ng semento, naghahakot ng mga hollow blocks, yung mga ganyang bagay mga kababayan no. Hindi na kailangan ni VP Sara ng mga ganong mga props kasi nakikita naman sa mga action niya na talagang sanay siya dito sa mga mahihirap mga kababayan makipaghalubilo no. Hindi po siya maarte, hindi siya kagaya ng mga ibang mga politiko no na talagang pro ano lang pictorial lang yung kanilang mga pinaggagawa no pero after noon ay naliligo na ng mga alcohol para linisin yung kailang mga katawan mga kababayan. So talagang dito for me kay VP Sara makikita natin na genuine nga yung kanyang mga kinikilo. So ano pong masasabi nyo ba kababayan no? Same din po ba yung inyong mga nakikita dito? Pero lang doon sa mga anti-Duterte kasi talagang hanggang buto yung kailang pagka-inggit dito kay VP Sara mga kababayan no. Pero sana yung iba na neutral ay makikita nyo na yung ginagawa ni VP Sara ay para po sa mga Pilipino no. Lalong-lalo na sa nangyari ngayon sa Pilipinas na talagang masasabi nating magulo no sa politika, sa ekonomiya ay talagang mahirap na bagsak ng ekonomiya ng Pilipinas mga kababayan. Puro na nakawan at ito nga binibintang sa kanya na itong confidential funds mga kababayan no. Ito na lang po yung ginagamit nila na talagang pantakip butas doon sa talagang malawakang corruption mga kababayan. Gusto nilang i-divert no yung atensyon ng mga Pilipino, ng mga tao kay VP Sara na naglustay di umano no si VP Sara ng 125 million pero yung malaking picture pala mga kababayan ay sila pala yung talagang trilyon yung ninakaw dito sa flood control no at talagang sana yung mga taong bayan ay magising na sa katotohanan na dito po sila dapat mas magalit at magtuon ng pansin dito sa trilyon na nakawan at hanggang ngayon ay yung sinasabi nating mga big fish ay hindi pa po nakakulong no yung iba at lalo-lalo na dito sa side ng mga congressman mga kababayan no sa dami-dami ng pinangalanan ng mga Diskaya noon at ng iba pang mga witnesses nila Bernardo
Bernardo, no, yung mga congressman na mga tumanggap ng mga malaking kickbacks, no, at mga ghost project ay wala pa pong nakakulong ni isa, mga kababayan. So yung tinitira pa ngayon nila or yung mga kinakasuhan at naaresto ay ito pang mga senador, mga kababayan, no. At sana ay meron naman ding mga congressman na arestuhin din, mga kababayan, kasi lahat naman po sila ay nagnakaw, no. At ano pong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa pagbisita kahapon ni VP Sara Duterte, no, dito sa Barangay 844 Pandacan, Manila, no, saan ito nga po yung baluarte ni Congressman Benny Abante. At alam naman po natin yung nangyayari, mga kababayan, na kontra or parang sabi nating kaaway, no, itong si Congressman Benny Abante, kasi galit na galit siya ngayon dito kay VP Sara. At lalong lalo na nung nakarang eleksyon ng 2025 na kung saan ay talagang pumunta rin po dito si VP Sara sa District 6, no, para ikampanya itong si Congressman Joey Uy, no. Siya naman talaga yung totoong nanalo nung nakarang eleksyon, pero si Benny Abante naman yung pinaupo ng COMELEC, mga kababayan. Kaya talagang tingnan natin, kasi last term naman ngayon, no, ni Congressman Benny Abante. So sa 2028 di natin alam kung baka yung anak niya yung papatakbuhin niya, no, dito sa District 6. At abangan natin kung si Congressman Joey Uy ay magkandidato or tatakbo muli, no, dito sa District 6, mga kababayan, no. At kung naayos na yung requirements niya, kasi yun lang naman yung hinanap na butas or nahanap na butas nila, mga kababayan, no, yung sa citizenship, no, ni Congressman Joey Uy, yun po yung nahanap na butas nga nila, mga kababayan. So abangan natin sa 2028, no, kung muling bitbitin or i-kampanya ni VP Sara si Congressman Joey Uy, no, dito sa 6th District ng Maynila, mga kababayan. At medyo maganda yung laban talaga dyan, kasi tatakbo si VP Sara, no, bilang presidente nga sa 2028 national election. At for sure maraming mga politiko na didikit na naman dito kay VP Sara, mga kababayan, no. At sana ay hindi na po magpapagamit, no, itong si VP Sara Duterte ng mga senador or mga congressman, mga kababayan, ng mga balimbing, no, mga traidor, yung mga dati niyang inendorso, mga kababayan, kagaya nila Gatchalian, na talagang pinopromote pa ni VP Sara noon talaga itong sila Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Meron po mga video ads, no, si VP Sara talaga ay tinaas yung kailang mga kamay personally, mga kababayan, ni VP Sara. Pero sa ngayon ay tinalikuran na po siya, pati sa mga congressman, mga kababayan. Ang dami po mga talagang tumalikod na ngayon sa kanya. So talagang dapat maingat po itong si VP Sara Duterte, mga kababayan, pagdating dito sa mga gustong magpapa-endorse sa kanya, no. Lalo na at mataas pa rin sa ratings itong si VP Sara Duterte, no, kahit na po'y ginigiba, winawasak yung kanyang pangalan, ay tuloy-tuloy pa rin ng pag-angat or natiling matatag yung kanyang ratings, mga kababayan, no. Mapa trust ratings, mapa net satisfaction, mga kung ano-anong ratings, mga kababayan, siya pa rin yung may mataas kumpara sa lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, sa lahat ng mga pinakamataas sa opisyalis ng gobyerno, mga kababayan, no. Kaya ano pa masabi nyo dito sa pagbisita ni VP Sara sa Barangay 844? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.